Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos humarap sa mga media at diretsahang sagutin ang kanilang maanghang na tanong. Dahil dito, nabanggit tuloy ni PBBM ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya ang kabilang parlor. Dito mo talaga makikita ang tunay na ugali ni PBBM, mga kababayan. At eto pa, mga kababayan, straightforward din ang sagot ng Pangulo tungkol sa mga isyu ng kanyang pamilya at ang pamilyang Duterte. Naku po, kaabang-abang talaga ang mga ganitong tagpo. Kaya naman, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin, na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue nito. Alam niyo, ang First Lady, hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at maiinit at maanghang sa salita. Okay. Ganito na lang ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa tanong ng media kung naaapektuhan ba ang working relationship nila ni VP Sara matapos ang pahayag ni Unang Ginang Lisa Marcos kay Katunying kamakailan lang sa kanilang one-on-one interview. Dito papasok ang sinasabi kong dito galit na galit ang mga kalaban, mga kababayan. Dahil walang epekto talaga kay PBBM ang lahat ng anumang klase ng atake sa kanya. Sinabi pa ni PBBM na dati na, mga kababayan, na hindi talaga niya pinaghahalo ang personal na relasyon niya sa isang tao at ang kanyang trabaho. Iniisip siguro ng iba na papatulan ni PBBM ang mga atake sa kanya, pero dyan talaga kayo nagkakamali. Halos araw-araw ang atake pero ni isang beses hindi niya nakuhang magalit o anuman. Tao din siyang nasasaktan pero dinadaan na lang niya sa tawa ang lahat. Siguro, mga kababayan, dito panalo si BBBM dahil hindi siya pikon o patola sa mga binabato sa kanya. Nilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang sarili bilang isang maswerteng asawa dahil mayroon siyang unang ginang Luis Lisa Araneta Marcos bilang kanyang asawa. Ang unang ginang ay nagpakatotoo lang na pinagtanggol ang kanyang asawa laban sa lahat ng uri ng kritisismo na binabato sa kanya. Sabi ni unang ginang sa isang panayam na hindi niya nagustuhan kung paano tumawa si Vice Presidente Sara Duterte sa mga pambabatikos sa kanyang ama laban kay PBBM sa isang rally na ginanap sa Davao City. At dahil nga dito, mga kababayan, medyo nagkalabuan ang relasyon ni Unang Ginang Lisa Marcos at ni VP Inday Sara Duterte. Dahil dito, humingi ng pag-unawa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung ganun na lang daw ang nararamdaman ni Unang Ginang Lisa Araneta Marcos at sinabing kahit sino naman daw na asawa ay gagawin din iyon. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na hindi madudumihan ang kanyang pakikipagtrabaho kay Vice Presidente Sara Duterte sa gitna ng mga personal na issue sa pagitan nila ng Unang Ginang. Samantala, muling ipinagtanggol naman ni PBBM ang Vice Presidente at kalihim na edukasyon sa gitna ng dumaraming panawagan na magbitiw siya sa kabinete. Bumisita si Pangulong Marcos sa Occidental Mindoro ngayong araw para magbigay ng tulong na pera at iba pang serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon. Pinakinggan din niya ang kanilang mga hinaing sa gitna ng mga epekto ng parusang lagay ng panahon. Sinabi din niya na makikipagpulong siya kay Vice Presidente Duterte para pag-usapan ang mga mahalagang bagay.
Nang tanungin kung bibigyan niya ng katiyakan ang Vice Presidente na pananatilihin nito ang kanyang posisyon, idiniin din ni Pangulong BBM na hindi niya nakikita ang pangangailangan na gawin Sinabi rin ng Pangulo na mananatili ang pangalawang Pangulo bilang kalihim ng edukasyon. Idinagdag niya na mga membro ng gabinete ay tatanggalin lamang sa kanilang pwesto kung sila ay hindi mahusay o korap. Hi, President. I'm here, sir. There you are. Yes. Sir, how do you feel about the sentiments of First Lady Liza Marcos over Vice President Sara Duterte? Will it affect your working relationship with the Vice President and also your reaction to suggestions that it's timely that she be replaced in the cabinet? Why? I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue na ito. So, sir, sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as DepEd Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. She will be any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o korap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. Alright? I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that, to say that, I am sure you understand how she feels because alam niyo ang First Lady, hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at maiinit at maanghang sa salita. Okay? All right.